Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Let us clap our hands for the good news. Sa ating sariling wika sa unang Tesalonico, Kabanata 5, talata 15 hanggang 18. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magala kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa Panginoon sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, kapanalig, magulang, ka-prayer partners, narito ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa pagkagising natin sa umaga, biyaya agad eh. Amen. 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 Kaya walang rason na hindi natin siya paparangalan ng mabuti. Amen. Kaya palakpakan natin ang Diyos ng masaya ulit, masaya. May saya na ba yan? Masaya na? Yung masigla. Amen po. Amen. Lagi ko tong sinasabi na yung pagiging masayahin, masigla, nagdudulot yun ng mabuti sa katawan. Amen. Biblically, ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Amen. O di ba yung mabuti sa katawan, mabuti sa kalusugan. Amen. Amen. Ngunit yung pagkamalungkutin, unti-unting namamatay. O, ba't nalungkot na kayo? Gusto nyo na yon? Mamili kayo doon. Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Amen. Ngunit ang malungkot unti-unting namamatay. Ang masaya. Talagang malungkutin, malungkot na talaga kayo. Anong pipiliin nyo doon? Masaya. Masaya. Mabuti sa katawan. Amen. Ang pipiliin nyo, yung mabuti sa katawan. Anong gagawin mo, mabuti sa katawan? Masaya. Magsaya. Amen. Masaya. Tingnan mo katabi mo kung masaya talaga. Nagpakiramdaman kayo eh. Okay, happy weekend. Happy weekend. Kaya ba dahil nandito na ako ngayon? Kasi yung para Monday, Thursday, nandun sa gitna eh. Pero ngayon, dahil exit day na ito eh, weekend eh, pa-exit na eh. Exit na. Kaya nandito na sa malapit sa pintuan. Ang galing, no? Parang kailan lang, 1 year na pala yun, Yes. Yes. Yes po. nang huli ko kayong nakaharap, nakausap sa lugar na ito. Amen. Amen. Parang kailan lang, Yes. talagang mayroon talagang kapangyarihan ng wika, ang salita. Amen. Sabi nyo noon, babalik ka, Brad. Amen. Amen. Nakabalik na ako. Amen. Bakit ako nakabalik? Dahil kay Lord. Kasi, hindi. Kaya ako nakabalik kasi umalis muna ako. Tama. No? Di ba? Kung hindi ako umalis, hindi ako makabalik. Tama. Tama? Tama. So, okay lang ba kayo na nakatayo na kayo?
O tingnan mo, umupo na talaga yung... O sige, makakaupo na po kayo. Alam kong hindi kayo okay. Praise the Lord. So, ang sarap ng ating napakinggan ng mga salita, no? Kabungad-bungad ng Panginoon eh. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. Sabi sa wikang Tagalog, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Ito'y nababagay sa mga Kristiyano. No? Kung wala pa tayo sa buhay Kristiyano, ang laging motivation natin, pag mayroon sa iyo ng api, gantihan mo agad. Ako ba talaga may kausap? Sabi, huwag na nating paghigantihan ang gumagawa sa atin ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Sa English version, make sure that nobody pays back wrong for wrong. Huwag mong salubungin ang masama ng masama. Amen. Kasi kapag ito ang mangyayari sa buhay ng Kristiyano, hindi masayang tunay. Walang tao, kahit Kristiyano na may kaaway, pero masaya ang buhay niya. Amen po? Amen. So ating pag-aralan, the Christian's blissful living. Everybody say, blissful living. Living. Delayed po ba ang napapakinggan nyo? Blissful. Blissful po hindi yung bless. Blissful. B-L-I-S-S-F-O-U. Blissful. No? Christians blissful living. No? Yung maligayang pamumuhay ng Kristiyano. No? May ligaya ang buhay. Masaya ang buhay. Blissful, mga kapatid. Kasi kung mayroon kang kinapupuutan, hindi magiging masaya ang buhay ng Kristiyano. Naririnig natin yon, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama ba? Tama. Tama. Amen. In our hectic world, dito sa kaya nga hectic world kasi minsan napaka-busy ng mundo eh. At minsan maraming umaagaw sa ating atensyon sa hectic world. Nariyan yung mga suliranin, di mawala-wala, yung mga problema, mga kahindik-hindik na nangyayari. Andyan po ba kayo? Amen. Napapakinggan natin, lalong-lalo na ngayon, sa Pilipinas, nakikibalita, maapektuhan ka. Nagngingit-ngit din ang iyong kalooban. Kung ayaw mong magngit-ngit ang kalooban mo, huwag kang manood sa dyaryo, huwag kang magbasa sa telebisyon. Huwag kang makinig sa dyaryo, sa mga balita sa dyaryo. Huwag kang manood sa dyaryo. Huwag kang magbasa sa mga telebisyon. Baliktad ba? Pero naintindihan nyo. Kita kakaiwaga ng Diyos kahit baliktad naiintindihan nyo. Diba mga kabatid? So maapektuhan ka eh. Ito ang mundo na ginagalawan natin eh. Ang kaligayahan, ang kagalakan at kasiyahan ay tila talagang mailap dahil sa mga nangyayari sa mundo. Okay, so kung ayaw nyo, ako na lang mag-amen. Amen. Amen. So the majority of people have never found true in lasting happiness. Majority, mga kapatid. Pag nangyari, nagawa mo, nabalitaan mo yung nangyayari sa Pilipinas, tapos sabayan pa ng mga kalamidad.
Di ba? Pagka tumawa ka doon, pag magsaya kayo doon, papansinin kayo nila. Nagsasaya ka pa. Ito na nga mga kalamidad. O ano ngayon? Kailangan ba pag may kalamidad, magmukmuk ka din? Andyan ba talaga kayo? So, mga kapatid sa Panginoon, majority ng tao, no? Hindi nila matagpuan yung totoong ligaya, yung totoong kagalakan. Ang tanong tuloy ng marami, is there such a thing as true happiness? Nagtatanong po ako. No? Is there such a thing as true happiness? Yes. Mayroon ba talagang totoong kagalakan? Amen. Amen. Bakit ang sagot nyo? Yes. Yun palang mukha nyo, wala nang kagalakan eh. Mayroon ba talagang tunay, totoong kagalakan? Amen. Absolutely, yes. Mayroon talagang ganap, tunay na kagalakan. Okay, ako na rin din mag-amen. Amen. Amen. Happiness is a reality and it can be ours. Para sa atin yun. Sabihin mo sa katabi mo, para sa atin. Totoo talaga, mayroon kagalakan. At ang kagalakan na yon, para sa atin. Sa atin na ano? Hindi, para sa atin. Ano tayo? Tao, tama, tao tayo. Para sa ano yung pinag-aaralan natin? Christians, blissful living. Say the word Christian. Christian. Yung kagalakan na ito, mga kapatid, happiness is reality and it can be ours. Para sa atin ito. Para sa atin na mga ano? Na mga Christian. Kaya nga yung pinag-aaralan natin, Christian blissful living. Yes, reality. Ang kagalakan, reality. Totoo ito. Para ito sa atin na mga Amen po. You know what is Christian? Oh, Kristiyano. Ano yung Kristiyano? Christian, okay. Balik tayo sa dati, translation, mga kapatid. Christian, tayo yung mga tagasunod ni Kristo. At sa madaling pangunawa, tayo ay mga prayer partners. Na Kristiyanong prayer partners ito, na tagasunod ni Kristo. Another terms of tagasunod, follower, adherent. Adherent of Christ. Sa malalim na pangsalita, na ano ba, Spanish or what? Aficionados. Christos aficionados. Adherent, yung talagang, pag sinabing tagasunod ka ni Christ, na, ipagpapaliban mo ang lahat alang-alang sa pagsunod sa Kanya. Kung mayroon mga activities para sa Panginoon, fellowship, halimbawa, ganito, fellowship, every Friday, ipagpapaliban mo lahat ng schedule mo, kung anumang schedule na yan, importante man yan, iiwan mo yun, ipagpapaliban mo yun, uunahin mo ang Panginoon. Amen. Yun ang adherent of Christ. Kaya yung kagalakan na ito, para ito sa mga tao na tagasunod talaga ni Christ. At ano't ano man ang mangyari, mga kapatid, nandun sila lagi sa Panginoon.
To find your blissful life, para maranasan mo ito, para masumpungan mo itong kagalakan ng pamumuhay, yung may masayang pamumuhay, mga kapatid. Number one, God expects and commands that His people must be happy. Tatandaan natin yon. God expects, umaasa ang Panginoon at nag-utos ang Panginoon na ang kanyang mga anak must be happy. Must be happy. Kailangan talaga. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan talaga. Maging masaya. Kahit na ba may mga nangyayaring sa paligid, i-apply ba natin yon na laging masaya? Okay, kung ayaw nyo sumagot, ako na lang, amen. Hindi dito sinabi na, hindi sinabi dito na seasonal lang yung kagalakan mo eh. Kahit sa ating binasa, di po ba? Si Paul ay nagsabi, si Paul, at ipinasasabi kay Pauls, buti narinig ko kanina naman yung buo kong pangalan dito eh. Ang tagal ko na naririnig yun, Chudolpo talaga. Okay, sige, kung ayaw nyo akong tawagin sa palaya, okay, pangahawakan nyo yan, Chudolpo. Dati napapangitan ako ng pangalan ko na yan. Pero nung napagtanto ko, okay, sige, kahit mapangit yung pangalan ko, yung mukha ko naman, wah, diba? May problema ba yun? Kaya yun laging naiisip ko pag pinangalanan ako, Chudolpo, oh, okay lang. Ugi naman yung mukha eh. Nandyan pa ba kayo? So sabi ng ating binasa, rejoice in the Lord always. Always rejoice. So hindi seasonal yung magalak tayo. Ito'y utos ng Panginoon. Romans chapter 14 verse 17, it says, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o sa inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. So hindi yung kagalakan tungkol lang sa pagkain, tungkol lang sa inumin. Ang kapayapaan pa lang ito, mga kapatid sa Panginoon, at kagalakan ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung ikaw ay nasalina na, nalukuban na ng banal na Espiritu, araw-araw dapat namumuhay tayong may kagalakan. Okay, ako na rin lang din ang papala. Amen po ba? Kaya ako, basta ako, masaya ako eh, nagagalak ako eh. Nasa inyo yan kung hindi. Pakinggan niyo ang Philippians chapter 3 verse 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Ano daw sabi ng Tagalog? Sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Kailangan pala may ganon. Nakikinig talaga kayo. Ano, di ba? Si St. Paul rejoiced and was full of happiness, even in less than pleasant circumstances.
May mga pangyayari kay Pablo, mga kapatid, na nagagalak siya eh. Kahit sabi dito, full of happiness. Punong-puno siya ng kagalakan. Even in less than pleasant circumstances. Kahit doon sa mga may nangyayari sa paligid niya. Kahit yung inuusig siya. Kahit yung mga bagay na nakikita niya, may mga problema sa kapaligiran niya. Pero punong-puno siya ng kagalakan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Natutuwa, puno siya ng kaligayahan sa kabila ng hindi gaanong kaaya-aya ang mga ibang pangyayari sa kanyang buhay. At ito ay dahil sa maganda niyang ugnayan kay Jesus. Yun ay nangyayari dahil maganda yung kanyang ugnayan sa Panginoon. Kaya lang mangyayari na magiging masigla ang buhay Kristiyano mo kung ikaw ay connected at maganda ang relationship mo kay Kristo sa ating Panginoon. Paul's happiness was due to his relationship with Jesus. So Philippians chapter 4, verse 4, di ba? Which commands to rejoice in the Lord always. Yun yung sinasabi. And Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Kaya lamang tayo magagawa natin ang lahat kung tayo ay laging maganda ang relasyon sa Panginoon. Highlighting his contentment and strength from Christ regardless of circumstances. Yung kakontentuhan nasa buhay. Kasi yung taong kontento sa buhay, laging may kagalakan yan. Pero yung hindi nakokontento sa buhay niya, yung palaging may tinatanggap ng biyaya, kulang pa din. Yung sinusweldo niya, kulang pa din. Yung lahat na dumarating, kulang pa rin. Bagay siyang tawaging kulang-kulang. Kasi kung laging kulang ang paningin mo, hindi ka kontento niyan. At sa mga taong hindi siya kontento sa kanyang buhay, hindi niyan magagawang magpasalamat. Are you with me? Magagawa mo lang magpasalamat kung kontento ka na kahit maliit na bagay yan, mapasasalamatan mo yan. Bakit? Kasi satisfied ka sa kung anong mayroon ka. Ako ulit ang papalakpak. To find your blissful life. Pangalawa, count your blessings, not your troubles. Count your blessings, not your troubles. Naririnig nyo yan baka lagi, di ba? Pag mag-ending na, count your blessings. Ano ba yung ibig sabihin ng count your blessings? Bilangin lang. Kayo lang nakakarinig ng sagot nyo. Sabi nyo, Bilangin ng biyaya. What do you mean, count of blessings? Count your blessings, not your troubles. Huwag mong tingnan yung mga problema mo, lalong-lalo na sa pangangailangan. Count your blessing, ang tingnan mo yung mga pagpapala. Look at God's abundant promises. He promised to bless His children abundantly. Pangako niya, pagpapalain niya, pasasaganain niya ang kanyang mga anak. Are you not a children of God? Hindi ka ba anak ng Diyos? So kung anak ka ng Diyos, sino ang anak ng Diyos?
O kung ituturing mong anak ka ng Diyos, He promised to bless His children abundantly. Ang pangako niya, pagpapalain at pasasaganain niya ang kanyang mga anak. To count your blessings. Hindi mo pa nakikita, ibilang mo ng pagpapala yun. Amen po? Oh, makinggan nyo, Matthew chapter 6, verse 33. Yun nga lang. Sabihin nyo, yun nga lang. Yun lang. Ano yung yun nga lang? Pakinggan nyo. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all things shall be added unto you. Yun nga lang. Count your blessings rather than your troubles or your needs, but look at God's abundant promises. He promised to bless His children abundantly. Yun nga lang. Unahin daw natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. And the promise, and all things shall be added unto you. Lugi nga ako, unto you, wala ako dun. Para makasama ako, unto us. Isama nyo naman ako dun. Amen ba, mga kapatid? Meaning, prioritizing God is the source of blissful living. Ang pagmumulan ng maligayang pamumuhay ng Kristiyano, mga kapatid, ay yung uunahin natin lagi si Yahweh El Shaddai. Amen po? Proverbs chapter 6 verse or chapter 3 verse 6 proclaims, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Crowns your effort. Everybody say, effort. Effort. Ingat kayo dyan, baka walang R, ipot. Yung effort nyo, pagsusumikap natin. Biro mo yan, sabi dito, He will direct you and crown your efforts. Kukurunahan niya. Yung pagsusumikap natin, mga kapatid. No? With success. Ano yung korona niya? Tagumpay ang ilulukob niya sa mga taong inuuna ang Diyos. Amen. Ngayon, pinagpala ka ngayong araw eh. Kasi kagabi, nag-aalinlangan kang dumating dito kasi mayroon kang naunang appointment eh. Sabi nung iba na narinig ko, kasi Brad, bago dumating yung Friday, mayroon na akong ibang na appointment eh. Diba? Mayroon na, kaya hindi ako Brad makarating eh. Kasi bago mag-Friday, mayroon na akong nakausap. Naka-ano na yung oras na yun eh, para doon. Hindi po yun magandang katwiran. Kasi simula nung January, first Friday of January, itong taon na ito, hanggang December, last Friday of December, naka-schedule na yun dito. Gets nyo? Yung first Friday of January, hanggang last Friday of December, 2025, naka-schedule na yun talaga sa Friday group. Paano ka nagkaroon ng advance na schedule sa Friday na isang taon, naka-schedule na yun? Kaya hindi mo pwedeng sabihin kahapon, Brad, kasi mayroon na akong commitment
Thursday, kaya hindi na ako makarating sa Friday. Hindi ko mo pwedeng sabihin na may commitment ka na nung Friday kasi 1 year pa nakakommit ka na sa Friday. Kuha nyo ba talaga? Kaya ang mga pagka Friday na may commit, pag Thursday pa lang, hindi mo talaga i-commit yun na Friday. Kasi 1 year na yun, nakakommit na yun sa Panginoon eh. Hello? O, di ba mga kapatid sa Panginoon? So, thirdly, pangatlo pala, live life one day at a time. Sabihin nyo nga po, live life one day One day at a time. at a time. Anong ibig sabihin nun? Live life one day at a time. No? Presently. Huwag mo masyadong intindihin yung araw ng bukas, hindi mo pa alam kung magigising ka mamayang madaling araw. Live life one day at a time. Ito munang intindihin mo presently. Ang mahirap sa marami, iniintindi masyado yung bukas at iniintindi pa yung nakaraan. Ako'y nanangamba sa inyong katahimikan, mga kapatid. Kaya, Live life one day at a time, meaning to focus on the present moment. Present time. And deal with its days, challenges as they come. Harapin natin kung ano ang araw na ito, mga kapatid. Rather than worrying excessively about the future or dwelling on past problems. Sa palagay mo, yung problema mo ng nakaraan, babalikan mo yon para isolve mo? Tinalikuran mo yung araw na to. Amen. Focus on this present time. Kahit nga ang Diyos binigyan tayo ng pagkakataong magdasal, di ba? Ama namin, sambahin, mapa sa amin, sundin, dito, para lang, bigyan mo kami, bukas o Araw-araw. next week. Araw-araw. Bigyan mo kami ng pagkain sa Araw-araw. araw-araw lang Pero yung araw-araw na yun, sakop na nun yung bukas. Araw-araw. Hindi niya sinabing gabi-gabi. Kasi pag gabi na, pinalilimitahan niya ang pagkain. Amen. Ang problema sa atin, gabi pa lang, nag-iisip ka na ng kakainin. Diba? Give us this day our daily bread. Give us this day. Hindi mo sinabing, Lord, give us this day and tomorrow and next month and yung buong taon na ito, bigay mo na. Hindi. Sa araw na ito, hayaan mo na ibigay ng Diyos sa iyo sapagkat ang gusto niya, umasa kayo sa araw ng bukas, umasa tayo na sa araw ng bukas, hihingi tayo again and again sa Kanya. Amen po? We can conquer any problems or issues, if we will only learn to live a life one day at a time. Kaya lang ka nagiging abala, kaya lang namumroblema ka ng gusto. You know why? Grabe mong pag-aalala, ano kayang mangyayari sa araw ng bukas? O di magpunta ka sa manghuhula.
Si Lord nagtanim sa atin ng pananalig sa ating puso. Sapagkat mula sa pananalig na yan, ang totoong pananalig, ang totoong pananampalataya ay naniniwala at umaasa sa pinaniniwalaan niyang kahit hindi pa niya nakikita ay mangyayari sa kanya. Kapag mayroon kang pananalig, kasi wala namang Kristiyanong walang pananalig. Kaya tayo naging Christian, kaya tayo naging tagasunod ni Jesus kasi nananalig tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya. And the right faith, ang tunay na pananampalataya, ay naniniwala sa mga bagay na hindi pa niya nakikita, pero naniniwala siyang mangyayari ito sa kanya. Kaya kung nananalig ka, ay maniniwala ka na bukas, at bukas, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi masamang masipag ka. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, tama yan. Masipag tayo. Pero kung masipag kayo magtrabaho, masipagan ninyong dumalo kay El Shaddai. Masipagan niyo. Kung masipag tayong humingi sa Panginoon, sipagan mo rin ang pananalig mo sa Panginoon. Amen. Amen po? Hindi masama yung masipag ka magtrabaho pero wala ka ng oras sa Panginoon. Yun ang hindi tama. Pag yun ang ginawa mo, may tama ka. Ha? So, malalampasan natin ang anumang problema o mga balakid kung matututo lang tayong mamuhay sa bawat araw o araw-araw na makontento tayo at kung anong mayroon tayo, sapat na yan na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Parang mayroon isang thought or kasabihan that we often miss the roses around our feet because we are looking for thorns from far away. Sigurado ako na nag-iisip kayo kung anong ibig sabihin nun. We often miss the roses around our feet. Yung kung sa literal na pangunawa, madalas daw nating nakakaligtaan ang mga rosas sa kapaligiran ng ating paanan. Because we are looking for thorns, yung tinik from far away. Ano daw ang ibig sabihin? Dahil naghahanap tayo ng kanyang mga tinik sa malayo. Yung roses nandoon na, pero yung tinik inahanap natin kung saan. Anong ibig sabihin? Yung roses, di ba? Kaaya-aya na yun eh. Meron ba kayong nakitang roses na nagbibigay lungkot? May roses ba na itim? Sigurado kayo? Meron ako nakita eh. Pero plastic. Yung roses, masyadong attractive eh. Mahal nga din yata yan, pati dito sa Hong Kong, di ba? So, ibig sabihin, nagganda na nung kapaligiran mo, parang rosas na eh. Pero nakatanaw ka pa rin sa mga tinik. Sa tinik sa kalooban mo, tinik sa buhay mo. Hinahanap-hanap mo pa rin kung alin yung problema mo na, kung alin yung nakapagbigay sa iyo ng mga kapaitan, yun ang hinahanap-hanap mo. Pinagtaksilan ka sa Pilipinas, yung mga mahal mong iniwan,
na sabi mo, dati nagsumpaan kayo hanggang sa kamatayan, pero hindi pa kayo patay, nawala na yung sumpaan, naging sumpa na. Tapos hindi ka makamove on, binabalik-balikan mo pa yon. Yun na nga yung tinik mo, ba't binabalik-balikan mo pa? Nariyan na sa paligid mo yung mga rosas na magbibigay sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Amen. Huwag mong tuldukan ang kagalakan. Ang tuldukan mo yung nagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Makarelate sana tayo. Hindi mo na pwedeng balikan yun eh. Amen po ba? So, live a life one at a time. Amen po ba? So, Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta? Kumusta? Tandaan nyo to, i-write down nyo ito in the tablets of your heart. Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Pag niluloko ka ng demonyo sa isip mo, pinagtaksilan ka. Pinalitan ka. Sabihin mo, pag pinalitan ka, ano ngayon? Mas lugi siya. Kasi bakit? Pinalitan ka niya, lugi siya. Kasi yung ipinalit sa iyo, pangit. Pangit yun eh. Alam niya nang mayroon siyang partner, bakit siya sumama? O di, pangit siya. Yung mga nagpapalit, they lost 100% of their lives pag pinalitan ka niya. Sabi mo, bakit? Ako mas nakatagpo ako ng mas. Di ba natagpuan natin si Jesus? Wala ka nang hahanapin pa pag si Jesus ang kasama mo eh. Amen ba? Yan. Nairinig niyo to? Naintindihan niyong mabuti? Ilibing mo na sa limot. At huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Kaya kumanta ka na ngayon, panahon na para magsaya. Limot ko na ang nakalipas, padans-dans sa Panginoon. Amen ba? Amen. Ito pa, sabi pa ni Matthew, chapter 6, verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Naintindihan niyo yon? Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Gusto niyo ako papalakpak? Amen ba? Huwag ninyong alalahanin ang bukas. Ito naman yung bukas. Kanina si Isaiah, yung kahapon. Sabi naman ni Matthew, huwag mo nang alalahanin yung bukas. Kasi hindi magiging masaya ang araw mong ito kung masyado mong inaisip yung araw ng bukas. Tandaan nyo, sa araw ng bukas, buhay ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos natin bukas. Kinabukasan, siya pa rin ang Diyos natin na nagpo-provide sa atin sa araw na ito at siya rin ang magpo-provide sa araw ng bukas at sa mga susunod pang araw.
Why worry? Be happy. Worry not. Amen? Gets nyo? Yes. Worry not. Be happy. Don't worry. Pag sumagot kayo, happy talaga. So, and finally, learn to be a giver, not always a getter. Learn to be a giver, not always a getter. Getter, get. Matutunan mong maging mapagbigay, hindi puro pagtanggap. Tansyahin nyo ngayon, alin ba ang mas marami na gusto mong mangyari? Di ba, every time ang panalangin mo, Lord, pengi ako nito. Lord, bigyan mo naman ako nito. Eh kung binulungan ka niya sa likod, ako din, bigyan mo din ako. Oras. Ba't hindi na kayo makaimik? Oras pa lang yung sinabi ko. Panahon. Skills mo, talino mo, yung galing mo. Lahat tayo may galing. Ang galing. Galing mong sumaya. Ang galing. Di ba? Lahat tayo may galing eh. Lahat tayo may talino. Don't tell me na wala kang talino. Yung umupo ka dyan, tapos sa ingay kong ito, naiidlip ka, talino yan. Bibihirang talino yan eh. Yung iba hindi makatulog pag maingay, pero ikaw maingay ako, maidlip ka dyan, pambihirang talino yan. At least ako, pag may nakita ko, dito wala naman. Huwag niyong sabihin na dito mayroon ako nakita. Wala naman. Pero kung mayroon, hindi ko lang siguro nakita. Yung iba, minsan mapansin nyo yun. Dyan. Nakikita ko lang sa mga, lalo pagka maramihan, nakikita ko yan, may mga kayok-kayok na eh. Okay. Nagbalik-balik yung mga liig. Mayroon pang mga... Ganun. Ganun. Ako tuwang-tuwa naman ako eh. At least, gumagaling na yung insomnia. O, diba? Kasi totoo yung sabi ng salita ng Diyos eh. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y pagpapahingahin ko. Sabi niya, come to me all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest in peace. Rest in peace. Diba? Sinong gusto ng rest and peace? Ayaw nyo? Rest. Ano ba yung rest? And. At. Peace. Ano ba yung peace? Payapa. Ayaw nyo yon? Rest and peace? Yes. Gusto. And naman ang ginamit ko, and. Hindi in. Kaya ako. And ang ginamit ko, rest and peace. Rest, kapahingahan at kagalakan. Ayaw nyo yon? Ay, kapahingahan at kapayapaan. Ayaw nyo? Gusto. Ano ang gusto nyo? Yung in? Hindi. Diba mga kapatid? So kaya, ako naiintindihan ko yan kapag may mga naiidlip-idlip na, mga ganon, naiintindihan ko na antok yan. Pangalawa, pagod yan. Umagaw tayo ng oras sa trabaho nyo. Kagabi napuyat ka. Natural lang yon na maidlip ka dito. Walang problema sa akin yon. Dangan nga lang,
hindi nyo kayo naiintindihan ko kayo, pero kami ni Lord, hindi nyo maiintindihan kapag ka nakaidlip ka. Di ba? Nakuha nyo? Maiintindihan ko siya, pero kami ni Lord, hindi niya naiintindihan. Tama? So learn to be a giver, not always a getter. If we are not getting out of life what we expect, mga kapatid, it may be that we are expecting to always receive and never give. Ano daw ibig sabihin? If we are not getting out of life what we expect, pag hindi tayo doon nakalaya, pag hindi tayo nakabalikwas, na lagi tayong may inaasahan, mga kapatid, kung hindi natin makukuha sa buhay ang inaasahan natin, laging inaasahan, marahil umaasa tayong lagi tayong tatanggap. Ngunit hindi tayo marunong magbigay, laging kabiguan. What if kapag mayroon kang inaasahan, hindi mo talaga natatanggap? Natanong mo na ba yung sarili mo? Natanong ko na ba sarili ko? Hindi ako makatanggap ngayon. Bakit? Nagpatanggap din ba ako? Bakit wala akong maani? Nagtanim ka ba? Amen. Mayroon bang aani na hindi nagtanim? Mayroon. Anihin mo yung itinanim nung kapitbahay mo. Pero sa totoo lang, mayroon talaga. Mayroon mga pangyayari ganito. Yes, hindi nga nagtanim yung mga kamag-anak nyo. Pero pinagpapala sila ngayon. You know why? Ikaw na mga kamag-anak nila, nagtanim ka kay Lord. Yung pagpapala ni Lord na ibinubuho sa iyo, damay ang pamilya mo. Pati pag-iingat sa pamilya mo, damay sila eh. Bakit ikaw yung nagtatanim ng oras sa Panginoon? Ikaw yung nagtatanim ng lahat na itatanim mo dito sa Panginoon. Hindi lang tayo ang aani. Pati mga mahal natin sa buhay, umaani sila ng biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya ikaw na nagtatanim, ikaw na sa Panginoon lumalapit, don't give up. Amen. Never na umayaw ka. Don't give up. Just walk on. Have faith in your heart. In His love will see you through. Narinig nyo na ba yun? Oh. Narinig nyo ngayon yun? Don't give up. Just walk on. Have faith in your heart. In His love will see you through. Yun, huwag kang aayaw. Tuloy-tuloy ka lang. Mararanasan mo ang kanyang wagas na pagmamahal ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sabihin mo, kapatid, Kapatid, ang problema, sisiw lang yan. siw-siw lang yan. Siw-siw lang yan. At tayo, sabihin mo, at tayo, At tayo may inahin. may hinahin. Sisiw lang yan eh. May inahin tayo, hindi lang inahin, amahan. Amen ba? Amen. Acts chapter 20, verse 35, paragraph B. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Sabi nyo, higit na pinagpapala. Higit na pinapala. Ulitin nyo nga yung higit. Higit. Ang dinig dito, ang dinig ko, igit. May taga Pampanga ba dito? Oy, sister, Pampanga, baka igit yon. Pasensya na ho.
Kasi sa Pampanga, no, minsan kinakain yung etch sa bahay ng aking ama. Sa bahay. Yung bahay, bahay. Englishin mo na lang, brother. In my father house. Sabi nyo, higit na pinagpapala Higit ang mga nagbibigay nagbibigay. kaysa sa tumatanggap. Sinong gustong tumanggap ngayon? Sino yung higit na pinagpapala? Yung mga Sinong higit na pinagpapala? Nagbibigay. Sinong gustong tumanggap ngayon? Confusing. Pero handa kang tumanggap ngayon, pero handa ka palaging magbigay. Amen. Lahat ng bagay, oras, panahon, atensyon, pagpapala, biyaya, at pera, o alab offering, ikapo, lahat ng yan, handa kang magbigay sa Panginoon. O, nabanggit ko lang ikapo, lahat yon, kunti na yung palakpak. Luke chapter 6 verse 38, at bilang gantimpala ito, ang pangakong may hanap na katuparan, may ganap na katuparan. Sabi ng verse 38 ng Lucas chapter 6, ulitin ko, bilang gantimpala, ito ang pangakong may kalakip na katuparan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Bibigyan din. Ustong takal. O sige, mauna na kayo. Ninanam-nam-nam ko eh. Ustong takal, ibig sabihin, yung ustong takal walang dayaan. Amen. Ustong takal talaga. Hindi kinulangan. Ustong takal, siksik. O, wag ko na. Siksik lang. Nasa siksik pa nga lang tayo eh. Ano ba yung siksik? Talaga, walang vacante. Walang space eh. Siksik talaga eh. Busog. No? Oo, busog. Yung mga mahilig yun sa pagkain. Siksik, no? Liglig. What do you mean liglig? In English translation, shake it together. Shake it together. Yung siksik, liglig, at umaapaw. Overflowing eh. Papayag ka ba na yung nag-overflow masayang? Anong gagawin mo pagka nag-overflow na? Sige rin, pag-isipan niyong mabuti, yung tamang sagot. Pag umaapaw na, anong gagawin niyo? Ang tatalin niyo sa mga Friday group. May mga napuntahan ako, alam niyo ba, nung sinabi ko, umaapaw na, anong gagawin mo? Maghahanap ako ng masasalinan. So, congratulations mga Friday group. Pambihira, alam nyo yung gagawin nyo. Nag-umaapaw na, mamigay ka na. Mamigay ka na. Kaya nga, pinapaapaw ng Lord yon. Yung iba kasi, umaapaw na eh. Isipin mo, maghahanap pa ng panabagong lalagyan. Yun yung mga kuripit. Pag babae, kuripit. Pag lalaki, kuripot. Amen po? See? Give. It will come back to you. Good measures, pressed down together, running over. Di ba? Makakatayo na kayo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo ng Diyos. Amen. Sa gayon, mga kapatid, no? Ngayon, ang ating
ang ating buhay ay masayang tunay. Amen. The Christian's blissful living. No? Wag niyong, Brad, pwede bang malungkot naman paminsan-minsan? Sabi ng Panginoon, always eh. Kaya pag medyo nalulungkot ka na, isipin mo lang yung topic nating ito. Amen. Hindi gusto ng Diyos yun na malungkot ka eh. Kahit pa, Brad, mayroon talagang nakakalungkot, basta kahit ano man ang nakakalungkot na yan. Sinabi ng Diyos, always masaya. Yes. Amen ba? Amen. So, put your hands, ilagay niyo po ang inyong puso sa inyong kamay. Put your heart unto your hand. At sabihin mo, Panginoon, Panginoon, nais kong laging Nais kong lagi humiga, umupo sa presensya mo. sa presensya mo. sa presensya mo, buhay na tamo, tunay ang pangako mo, Panginoon. Yes. Open your heart to the Lord. Diyos kay buti mo, Buhay kang totoo, Lord. buhay na totoo. Ikaw ang aming kuplingan, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, ang aming buhay. Pagsamba ay alay sa iyo, aming Panginoon. Iaalay buhay namin taglay. Sa presensya mo, buhay na tamo, Yes, Lord. tunay ang pangako mo, Panginoon. Diyos kay buti mo, buhay ka totoo. Ikaw ang aming kuplingan, Panginoon. Yes. Ikaw ang Panginoon, ang aking buhay. Pagsamba ay alay sa iyo, aming Panginoon. Iaalay buhay naming taglay. Ikaw ang Panginoon, Yes, Lord. ang aming Open your heart to Him. He's touching you now. pagsamba ay alay Oh, we sa glory iyo, your name, Lord. aming Panginoon. Iaalay buhay naming taglay. Buhay naming taglay. Buhay naming taglay. Yes, God. Glory to your name. We bless you, Father. We magnify your holy name. You are worthy of our praises. Salamat to Diyos sa iyong mga salita. Mga salitang nagbibigay buhay.
Salamat, Panginoon, sa oras na ito na narito ka sa aming kalagitnaan. Narito pong muli ang aking mga kapatid. Lumalapit kami sa iyo ng buong puso. Kami nagpapakumbaba sa harapan mo. At minsan pa na sa oras na ito, aming Diyos, binubuksan namin ang aming puso. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo. Sa mga sandalang ito, kahabagan mo ang aking buhay. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat kong nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa aking mga nagawa. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit, dahil sa iyong habag, ngayong oras, mamarapatin mo. Kaya man, Panginoon, linisin mo po akong ganap. Sa aking karumihan, sa buo kong kalooban, sa aking buhay. Linisin mo ako at patawarin. Pinasasalamatan kita, Panginoon, sa iyong pangako na kung ako'y lalapit sa iyo, ako'y gagawaran mo ng kapatawaran. Salamat po sa kapatawarang ito. Isang napakalaking biyaya na ako'y maging karapat-dapat sa iyong harapan. Mula ngayon, Panginoong Hesus, ikaw ang palaging maghari sa buhay ko, sa mga mahal ko sa buhay, saan man sila naroon. Mula ngayon, ang kalooban mo ang palaging masunod sa akin, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Naniniwala ako na sa araw na ito, bukas ang iyong trono upang pakinggan itong aking mga kahilingan. Sige, kapatid, hilingin mo sa Panginoon anong nais mong hilingin. Mayroon ka bang mga mahal sa buhay, nagdarahop, naghihirap, kalooban, may sakit, may karamdaman, pati yung mga inyong mga hanap buhay, trabaho, amo, pray for them. Oh, we give you praise, Lord. We magnify your name. Sinasamahan ko, aming Diyos, ang aking mga kapatid sa kanilang panalangin. Sabi mo, magkaisa kami sa panalangin na may pananalig. Hingiin namin ang lahat ng ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At Yahweh, ipagkakaloob mo ito sa amin. Kaya inihiling ko lahat ng kanilang kahilingan, abutin po ninyo ng mapagpala niyong kamay. At sa oras na ito, inaangkin ko. Ibinubuhos mo sa kanila ang biyayang ito ayon sa kanilang kahilingan sa pangalan ni Jesus. Aangkinin ko, Lord, ayon sa oras na itinakda mo, tanggap na namin ang lahat ng ito. Kapatid, angkinin mo na yung may sakit, yung may karamdaman, angkinin mo na yung paglaya mo, angkinin mo na yung kagalingan mo in the name of Jesus. Hallelujah. Ulitin mo, Panginoon, walang pagalinlangan, inaangkin ko, answered prayer na ako. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Okay, baba nyo yung inyong mga daladalahan. Sabihin mo, bilang ako ng 3, ito ang sisigaw nyo, ah. Tagumpay na ako. Tagumpay na ako. Bakit? Pabulong ba yung sabi ko? Paano ba magtagumpay? Tagumpay na ako! Answered prayer na ako. Answered prayer na ako! Salamat, Yahweh El Shaddai. Salamat, Yahweh El Shaddai!
1, 2, 3. Tagumpay na ako! Answered prayer na ako! Salamat, Yahweh El Shaddai! Alam nyo, nakita ko, yung mga kamay nyo talagang nandun na, answered prayer na, tagumpay na ako. Pero yung mga katawan nyo, di man lang gumalaw. Naka-steady ba? Sabi niya, inako. God bless you. More power. Happy weekend. Amen. Count your blessing. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang dakila, ikaw ay dakila, dakila kay Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos naming Panginoon, ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat sa mundo, kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Manatili po tayong nakatayo, brothers and sisters, at awitin natin ang pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpang. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa araw mong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunod iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit isang dako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay leong ahas mabagsik, di ka maano sa espiyente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kinalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuluan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring mapadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay makapumaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgon sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan.
Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. God God bless bless po you. everyone. See you God- next Friday. See you tomorrow sa Icon Sacred Heart Church.